Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Zeus at Tessa. Tessa, sigurado ka ba na sa Maynila mo gustong mag-aral ng koleyo? Tanong kay Tessa ng kanyang tiyahin habang nag-iimpake siya. Opo tiya, mas maganda po kasi sa Maynila at mas marami pong oportunidad. Nakangiting sagot ni Tessa sa kanyang tiya. Napabuntong hininga naman ang kanyang tiya bago muling nagsalita. Tessa, mag-iingat ka roon. Wala akong upang alagaan ka, kaya alagaan at ingatan mong sarili mo. At isa pa, palagi kang tumawag, naiintindihan mo ba? Marahang paalala ng kanyang tiya na ikinangiti ni Tessa. Tiya, huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako sa Maynila. Palagi rin po akong tatawag sa inyo. Nakangiting paniniguro ni Tessa na kinangiti naman ng tiya niya. Naku Tessa, siguraduhin mo lang yan Malilintikan ka talaga sa akin kapag hindi ka tumawag. Tiya, pangako po. Mag-aaral po ako ng mabuti sa Maynila. Tutuparin ko po ang pangarap ko na maging isang teacher. Nang sa ganon, masuklian ko ang mga tulong at pagsasakripisyo niya para sa akin. Magmula nang mawalay ang inay. Marahan at sinserong sabi ni Tessa na kinaluhan ng kausap. Talaga tong batang to. Aalis na nga lang, paiiyakin pa ako. Tumatawa ngunit naluluhang sabi ng tiya na ikinangiti niya. Tiya, seryoso po. Magsisikap po ako para sa inyo. Maraming salamat, Tessa. Alam mo, kung nasaan man ang inay mo ngayon, sigurado ako na proud siya. Dahil ikaw ang naging anak niya. Mag-iingat ka Mahal na mahal kita. Senserong sabi ng kanyang tiya na ikinaluha niya. Ilang minuto pang nakipag-usap si Tessa sa kanyang tiya bago siya tuluyang natapos sa pag-iimpake at sa katuluyang umalis. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasang mag-isip ni Tessa tungkol sa mga maaring mangyari sa oras na tumuntong siya sa Maynila. May magiging kaibigan kaya ako? Tanong ni Tessa sa sarili habang nakatingin sa labas ng bus na sinasakyan niya. Ano kayang mangyayari sa akin? Dagdag pa niya habang namamanghang nakatingin sa mga nadadaanan na magagandang lugar. Manong, nasa Maynila na po ba tayo? Oo, Ning. Nandito na po tayo sa Maynila. Sagot ng konduktor. Sige po, maraming salamat po. Pagpapasalamat na Tessa na tinanguan at nginitian lamang ng konduktor. Nang tuluyang huminto ang bus na sinasakyan niya ay kaagad siyang bumaba. Manila, here I come. Masayang sabi ni Tessa bago kaagad na naghanap ng apartment na pwede niyang tirahan. Hindi nagtagal ay nakahanap din naman siya ng apartment at maswerte siya dahil malapit lamang iyon sa eskwelahan na gusto niyang pasukan. Kinabukasan, maagang gumising si Tessa dahil plano na niyang magpa-enroll sa paaralan upang mag-aral ng koleyo. Kasabay nun ay ang pag-a-apply niya sa isang fast food chain na gagawin niyang trabaho upang may pangtustos sa kanyang pag-aaral. You're hired! Saad ng manager ng fast food chain na inaplayan niya na ikinangiti naman niya. Salamat po! Masayang saad ni Tessa bago tuluyang umalis. Lumipas ang ilang araw at nag-umpisa nang magtrabaho si Tessa. Kasabay nun ay ang simula ng pagpasok niya sa paaralan kung saan siya nag-enroll. Hi! Bati ng kung sino kay Tessa habang naglalakad siya sa loob ng paaralan at hinahanap ang building na para sa mga estudyanteng gustong maging teacher. Hello? Nakangiting bati pabalik ni Tessa sa isang babaeng estudyante na siyang bumati sa kanya. Bago ka ba rito? Tanong nito sa kanya kaya naman tumango siya bago sumagot. Oo, bago lang ako. Sa totoo nga lang, ay hinahanap ko yung building para sa mga estudyante na education ng course. Tamang-tama! Doon ang punta ko. Tara, sabi ka na sa akin. Nakangiting saad ng babae bago hinawakan ang braso niya at naglakad papunta sa isang malaking building. Teka, ito na ba yung building natin?
Manghang tanong ni Tessa nang makita ang isang malaking building. Oo, ito yun! Tara na! Masayang saad ng babae bago muling hinawakan ang kamay niya at naglakad. Teka, anong class ka nga pala? Tanong ng babae, kaya naman sinagot ito ni Tessa at doon niya nalaman na kaklase niya rin pala ang babae. Siya nga pala, ako si Rian. Ako naman si Tessa, Tessa Santillan. Nice to meet you, Tessa. Nice to meet you too, Rian. Nakangiting saad din ni Tessa bago sila muling naglakad upang pumasok na sa kanilang room. Nang makapasok sila sa room ay hindi pa sila nakakaupo sa upuan nang makarinig sila ng tilian sa hallway. Rian, anong meron? Takang tanong na Tessa kay Rian na umirap muna bago sumagot sa kanya. Siguradong nariyan na naman si Zeus de la Merced. Pairap na sagot ni Rian na ikinataka niya. Oh, bakit parang ayaw mo doon kay Zeus de la Merced? Girl, paanong hindi? Hindi ko aayawan yun. Isa lang naman yun sa mahahangin kong pinsan. Gigil na sagot ni Rian na kinalaki ng mata ni Tessa. Pinsan mo yung Zeus de la Merced? Tumango si Rian. Kung pinsan mo siya, bakit inis na inis ka? Hindi ba dapat ay sinusuportahan mo pa siya? Sus, halika. Ipapakita ko sa'yo ang dahilan kung bakit inis na inis ako sa kanya. Sabi ni Rian bago siya hinila upang makasilip sa hallway. At doon, nakita ni Tessa ang isang lalaki na nagtataglay ng labis na kagwapuhan. Hindi malaman ni Tessa kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan habang nakatingin sa lalaki na nakasuot ng isang jersey. Labis-labis ang pagpipigil ni Tessa ng hininga, lalo na magtama ang paningin nilang dalawa ng lalaking tinitignan niya. At lalo pang nahigit ni Tessa ang kanyang hininga nang huminto ang lalaki sa mismong harap niya. Where's Rian? Barito ng boses na tanong nito sa kanya na kinatikhim niya bago itinuro ang likuran niya kung saan nakatayo si Rian na kaagad binigyan ng isang irab ang lalaki. Why? Ano na naman ang kailangan mo, Zeus? Iritadong tanong ni Rian sa pinsan na ngumisi bago muling nagsalita. May extra ka bang pads? Pads? Anong gagawin mo sa napkin? Sarah is on her period. Wala siyang dalang pads. Sarah? Yung ex mo? Wala akong dalang pads. Bumili ka na lang sa kantin. Maya-maya ay sabi ni Rian na mahinang ikinamura ng lalaki. Minumura mo ba ako, de la Merced? No. Mabilis na sagot ng lalaki bago dumako ang mata kay Tessa na awang lang ang labing pinapanood silang dalawa. How about her? Mahinang tanong ni Zeus kay Rian na narinig naman ni Tessa. Kaya naman wala sa sariling nagsalita siya. May extra akong pads, ilan ba? Tanong ni Tessa na ikinangiti ng lalaki. Isa lang naman, miss. Sagot ni Zeus habang nakatingin kay Tessa na tumango bago nagsalita. Sige, kukunin ko lang sa bag ko. Sagot ni Tessa bago sandaling umalis sa pwesto kung saan nakatayo si Rian kasama ang pinsan na si Zeus. Sa kabilang banda naman, nang makaalis si Tessa, ay kaagad binalingan ni Zeus ang pinsan niya. Who is she? Ngayon ko lang siya nakita. Kuryosong tanong ni Zeus sa pinsan na umirap muna bago siya sumagot. Si Tessa yan, bago lang siya rito. Education student siya. Sagot ng pinsan niya na kinatango niya bago muling tinignan si Tessa na ngayon ay papalapit na sa kanila. Ito nga pala, dinagdagan ko na para may extra. Saad ng babae bago niabot kay Zeus ang mga napkin na kaagad namang tinanggap ng binata. Salamat, Tessa. Nakangiting pasasalamat ni Zeus sa kanya na kinapula ng pisngi nito. Habang nakatingin sa babae ay hindi mapigilan ni Zeus ang talagang mapangiti dahil sa natural na gandang taglay nito. Oy, tama na! Tama na, Zeus! Bumalik ka na sa lungga mo.
Biglang saad ng pinsan niyang si Rian na ikinairap niya. Kahit kailan ka talaga, Rian. Inis na saad ni Zeus sa pinsan nang inisian lang siya bago hinila pareho sa kanya si Tessa. Nagulat man ay sumama na lang din sa pinsan niya. Napapailing naman na napatingin na lamang si Zeus sa papalayong bulto ng dalawang babae bago malakas na nagsalita. Salamat, Tessa. Malakas na sabi ni Zeus na ikinahinto ng babae sa paglalakad bago siya nilingon. Nang lumingon naman ang babae kay Zeus ay hindi niya malaman kung ano ang sumapi sa kanya dahil kaagad niya itong binigyan ng isang ngiti at kindat na muling ikinapula ng pisngi nito bago muling naglakad. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Zeus ang dalawang babae, ay kaagad siyang naglakad papunta sa Business Administration Building dahil kailangan niyang ibigay ang mga pads sa ex-girlfriend niya na muli niyang nililigawan. Where's Sarah? Mahinang tanong ni Zeus sa sarili habang hinahanap ang ex-girlfriend niya. Sa totoo lang ay mahal na mahal niya pa si Sarah kaya patuloy niya itong sinusuyo upang muling maging sila. Sarah, there you are. Mahina ngunit masayang saad ni Zeus nang makita ang nakatalikod na ex-girlfriend bago kaagad na naglakad papunta sa pwesto nito. Ito yung mga pads na pinapabili mo. Saad ni Zeus pero nabitawan niya ang mga hawak nang makitang may kayakap na ibang lalaki ang ex-girlfriend niya. Sarah. Mahinang tawag ni Zeus sa kanya na kaagad humiwalay ng yakap sa lalaking kasama nito. Zeus! Gulat na sambit ng kanyang ex-girlfriend na hilaw niyang ikinangisi. Anong ibig sabihin nito, Sarah? Oh, come on, Zeus! Huwag kang umaktong apektado ka. Tapos na tayo. Sinabi ko na sa'yo na hindi na kita mahal. Sabi nito sa kanya na nakapagpasakit ng kanyang damdamin. Sarah, ang sabi mo, bibigyan mo ako ng pagkakataon. I'm doing my best to get you back. Let's talk please. Maayos pa natin to. Nagmamakaawang saad ni Zeus na ikinatawa ng kausap niya. Naniwala ka naman? Hindi na kita mahal, Zeus. Umalis ka na. Magmahal ka na lang ng iba at huwag mo na akong guguluhin. Saad ng babae bago siya tinalikuran kasama ang lalaking kayakap nito. Nang tuluyang makalayo si Sarah na ex-girlfriend ni Zeus ay hindi na niya napigilan ang galit na umusbong sa puso niya. Pinagmukha siya nitong tanga dahil pinaniwala siya nito na pwede pa silang magkabalikan. What the hell? Gigil at inis na saad ni Zeus bago inis na itinapon sa basurahan ang mga pads na dala. Sa kabilang banda, walang klase si Tessa at nagkataon na nagpasama si Rian sa kanya na pumunta sa Business Administration Building. Nang makarating si Rian at Tessa sa Business Ad Building, ay sandaling nagpaalam si Tessa kay Rian na pupunta lamang ng banyo na kaagad namang tinanguan ni Rian. Rian, pupunta lang muna ako ng banyo. Ayos lang ba? Tanong ni Tessa sa kaibigan na tumango at tinuro sa kanya ang daan papunta sa restroom. Sige, diretsuhin mo lang ang daan na yan pagkatapos ay kumaliwa ka. Doon ang restroom. Nakangiting saad ni Rian na binasalamatan naman ni Tessa bago tuluyang sinunod ang direksyon na sinabi ng kaibigan. Diretso tapos kaliwa. Mahinang bulong na Tessa sa kanyang sarili habang hinahanap ang restroom. Ayun, mahinang saad ni Tessa nang tuluyan niyang nakita ang pakay. Kaagad na tinahak ni Tessa ang daan papunta sa restroom. Ngunit nang malapit na niyang marating ito, ay may napansin siyang isang pamilyar na lalaki na walang iba kundi si Zeus de la Merced na siyang pinsan ng kaibigan niyang si Rian. What the hell? Rinig niyang sabi nito habang walang habas na itinatapon sa basurahan ang mga pads na binigay niya dito kanina. Hindi malaman ni Tessa kung bakit parang nasaktan siya sa nakita niyang ginawa ni Zeus.
Hindi niya maunawaan kung bakit nakakaramdam siya ng kirot habang pinagmamasdan ang lalaki na walang habas na itinatapon ang mga pads na galing sa kanya. Bakit mo tinatapon ang mga yan? Maya-maya hindi napigilan pa ni Tessa na magtanong gamit ang malamig niyang boses na ikinatigil ni Zeus. Tessa, Gulat na usal nito sa pangalan niya na kinalunok niya. Bakit tinatapon mo ang mga yan? Sayang naman ang mga pads na yan, Zeus. what? Sayang. Pads lang ang mga yan. Kayang-kaya kong bumili ng napakaraming pads. Basta-basta ang sabi na lang ni Zeus gamit ang mapanuyang boses na ikinainis ni Tessa. Zeus, mukha namang mayaman ka. Pero hindi sapat na rason na mayaman ka para basta na ka nalang magtapon ng mga bagay na mapapakinabangan pa ng iba. At saka, hindi ba kailangan niya ng girlfriend mo? Takang tanong ni Tessa na muling ikinatawa ni Zeus bago pagod ang mga matang tumingin sa kanya. Ex-girlfriend, Tessa. Hindi ko na siya girlfriend. Ako lang tong parang tanga na pinipilit pa rin ang sarili ko sa kanya. Bakas ang pait sa boses na sagot ni Zeus na ikinaawang ng labi ni Tessa. Anong connect nun sa pagtapon post ng mga pads na yan? Bago ko puntahan si Rian, ang sabi niya, bumili ako ng pads dahil may period siya. Pero hindi ako makabili dahil naka-freeze ang lahat ng card ko. Pati ng cash ko ay kinuha ni Daddy. Kaya naman nagpa siya ako na pumunta na lang kay Rian para manghingi ng pads. Panimula ni Zeus bago pa salampak na umupo sa isang upuan na nasa loob ng building. Dahan-dahan namang naupo si Tessa sa tabi ng lalaki at tila ba nakalimutan na ang tunay na pakay niya kung bakit siya napadpad sa pwestong yon. Pero walang pads si Rian, kaya nagpresenta ako na yung akin na lang ang ibibigay ko. Tama ba? Tanong ni Tessa na naging dahilan upang sumilay ang maliit na ngiti sa labi ni Zeus. Yeah, and then pagkatapos ay bumalik agad ako rito. Tapos nakita ko siyang kayakap yung bago niya. Ang sakit lang. Ang sabi niya pwede pa kaming bumalik sa dati. Pero hindi na pala. Hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan. Hindi ko alam. I'm sorry Tessa. Pero yun ang dahilan kung bakit tinapon ko yung mga pads. Pasensya na kung di ko man lang naisip yung sakripisyo mo, mabili lamang yun. Sagot ni Zeus habang nakayuko. Nakita naman ni Tessa na may luhang tumulo mula sa mga mata ni Zeus. Kaya naman wala sa sariling hinawakan ang mukha ng lalaki upang ipaharap sa kanya at sa kanya dahan-dahang ipinunasan ang pisngi nito. Ayos na. May mga pagkakataon na masasaktan at masasaktan talaga tayo, Zeus. Parte yan ng buhay natin. Pero kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, valid ang mga yan, Zeus. Alam kong hindi madali pero naniniwala ako na darating ang panahon na makakayanan mo rin na makamove on. Huwag mong pilitin na kalimutan siya dahil hindi madali yon. Take your time, Zeus. Alam kong kaya mo. Naniniwala akong kaya mo, Zeus. Marahang sabi ni Tessa na ikinaawang ng labi ni Zeus. Habang seryoso, ngunit malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi rin naman mapigilan ni Tessa na mapatitik sa magagandang pares ng mata ni Zeus. Ngunit nang dumaan pa ang ilang segundo ng kanilang pagtititigan, ay nakaramdam na si Tessa ng pagkailang. Alis na ako . Baka hinahanap na ako ni Rian. Nauutal na sabi niya bago akmang tatayo nang marahang hinila ni Zeus ang braso niya dahilan upang muli siyang mapaupo. Bakit? Tessa, salamat. Wala yun. Sige, aalis na ako. Mabilis na saad ni Tessa bago tumayo at kaagad na tumakbo palabas ng Business Administration Building at sakto pa na nakasalubong niya ang kaibigang si Rian kaya naman agad din silang umalis at bumalik sa building na para sa kanila. Sa kabilang banda naman, iiling-iling ngunit may maliit na ngiting nakaukit sa labi nang pinagmasdan ni Zeus ang papalayong bulto ni Tessa na tumatakbo. Tessa,
Bulong ni Zeus sa pangalan ng dalaga bago muling napangiti at saka nagpa siyang tumayo mula sa pagkakaupo upang umuwi na dahil wala naman silang klase. Zeus, anak, you're here. Pinapasabi ng daddy mo na pumunta ka raw ng opisina niya kapag natapos ka ng kumain. Salubong kay Zeus ng kanyang ina nang makarating siya sa kanilang bahay. Yes, ma'am. Salamat po. Kumain na po ba kayo? Kapag kuwan ay tanong ni Zeus sa kanyang ina bago ito binigyan ng masuyong halik sa noo. Kumain na kami, anak. Ikaw na lamang ang hindi pa kumakain. Sagot ng kanyang ina na tinanguan niya bago siya nagpaalam na pupunta ng kusina na sinang-ayunan naman ng ina niya. Nang makapasok sa kusina ay kaagad siyang kumain nang sa ganon ay makapunta kaagad siya sa opisina ng ama. Dad, Pagtawag ni Zeus sa kanyang ama habang kumakatok sa opisina nito nang matapos siyang kumain. come in, son. Sagot ng kanyang ama sa loob na kaagad naman niyang sinunod. Pinapapunta niyo raw ako. Bakit po? Tanong ni Zeus bago naupo sa sofa na nasa opisina ng kanyang ama. I received your grades. Mataas ang mga grado mo. I am proud of you, son. Nakangiting saad ng kanyang ama na kinangiti niya rin. Salamat, Dad. Siya nga pala, magagamit mo lang credit cards mo. Ito na rin ang mga cash mo. Saad ng daddy niya bago inabot sa kanya ang mga pera niya na kinuha nito nang malaman nito ang kalokohang ginawa niya na walang iba kundi ang inisin ng walang humpay ang kanyang mga pinsan, lalo na si Rian na siya rin nagsumbong sa kanyang ama. Thanks, Dad. Akala siguro ni Rian ay matitis mo ako. Nakangising saad ni Zeus na kinangisi rin ng kanyang ama bago siya pabirong binatukan. Sira ka talaga, Zeus. Tigilan mo nang kakasar sa mga pinsan mo. Saway ng kanyang ama na tinawanan lang niya. By the way, son, congratulations for still being the overall rank 1 in our university. Puri ng kanyang ama na muli niyang ikinangiti. Maloko si Zeus pero hindi nun may tatanggi ang katotohanan na isa siyang pinakamakisig at pinakamatalinong mag-aaral sa university na pagmamayari rin mismo ng kanyang ama. Thank you, Dad. Para sa inyo ni Ma'am, ang lahat ng pagsisikap ko. Saad ni Zeus na muling ikinangiti ng kanyang ama. Ilang minuto pang nanatili si Zeus sa opisina ng kanyang ama bago siya nagpaalam dito upang makapagpahinga sa kanyang silid. Dad, magpapahinga na po muna ako. Paalam niya sa kanyang ama na tinanguan lamang nito, senyales na pumapahig ito sa sinabi niya. Nang tuluyang makalabas si Zeus sa opisina ay kaagad siyang pumunta sa kanyang silid upang magpahinga. Hay, sa wakas ay nakakapagpahinga na rin. Nakangiting saad ni Zeus nang makahiga siya sa kanyang kama. Habang nakahiga si Zeus sa kanyang kama, ay muling bumalik sa isip niya ang mga nangyari kanina kung saan iba't ibang emosyon ang naramdaman niya. Galit, saya, lungkot at pait. Lahat ng yan ang naramdaman niya kanina. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya maawat ang kanyang sarili na mapangiti sa tuwing pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Tessa kanina. Thank you so much, Tessa. Nakangiting bulong ni Zeus bago tuluyang tinangay ng antok. Makalipas ang ilang araw, mas dumarami ang interaksyon ni Zeus at Tessa dahil sa laging pagpunta ni Zeus sa kanila upang mag-asar at mangulit lamang. Zeus, nandito ka na naman! Araw-araw ka nang narito ah! Angal ni Rian nang muling makita ang pinsan nitong si Zeus na ikinatawa ni Tessa. Ang kulit niyo talagang magpinsan. Hi, Tessa. Maya-maya ay bati ni Zeus sa kanya na kinangiti niya bago nagsalita. Hi Zeus, wala ka bang klase? Vacant time namin ngayon. Busy ang mga kaibigan ko, kaya makikigulo muna ako rito. Lagi ba kayong may vacant time? Di naman. Bakit? Sagot at tanong ni Zeus.
Wala naman. Palagi ka kasing nandito na ang layo-layo naman ng business administration building dito. Ikinatawa ni Zeus ang sinabi nito. Lumipas ang ilang minuto ay nagpatuloy sa pag-uusap si Tessa at Zeus pero natigil ang pag-uusap nila nang may bigla na lamang tumapik sa balikat ng lalaki. Bro, kaya naman pala lagi kang wala eh. Dito ka pala tumatambay. Saad ng isa sa mga lalaki na huminto sa harapan nila. Hey, kayo, bakit kayo napatpat dito? Rinig ni Tessa na balik na bati ni Zeus sa mga bagong dating. May pinopormahan tong isang education student. Nagbibinata na. Tumatawang saad ng isang lalaki habang nakaturo sa isa pang lalaki na namumula na ang muka. Wow, mabuti naman at binalak mo ng magtino. Hi, Miss. Hi, Rian. Bati kay Tessa at Rian ng mga lalaki na kimi nilang ikinangiti. Guys, ito si Rian, pinsan ko. Alam ko naman kilala nyo na siya. Pagpapakilala ni Zeus sa pinsan bago bumaling kay Tessa ang tingin. Siya naman si Tessa. Tessa, sila ang mga kaibigan ko. New girlfriend mo, Zeus? Tudyo ng isa sa mga lalaki na kinapula naman ng mukha ni Tessa. Uy, hindi. Kaibigan ko lang to. Natatawa namang depensa ni Zeus na muntik nang ikawala ng ngiti ni Tessa pero pinilit niyang huwag ipahalata ang pagbabago ng kanyang mood dahil sa narinig. Mabait si Zeus at sa halos araw-araw na nakakasama ni Tessa ang lalaki ay hindi niya napigilan ang sarili na humanga sa lalaki. Bukod kasi sa mabait at gwapo si Zeus ay isa rin ang lalaki sa pinakamatalinong estudyante sa kanilang paaralan. Nalaman din ni Tessa na si Zeus din pala ang nag-iisang anak ng may-ari ng paaralang pinapasukan nila. Kaya naman, lalong tumindi ang paghanga niya sa lalaki. Kaibigan? Hindi nga. Muling tudyo ng mga kaibigan ni Zeus na kunwaring ikinatuwa na lamang ni Tessa. Ilang beses pang tinadyo ng mga kaibigan ng lalaki si Zeus at Tessa hanggang sa tuluyang umalis na ang mga ito at silang tatlo na lang ulit ni Rian, Zeus at Tessa ang natira. Ay! Pinapatawag ako ni Prof. Kayo na muna rito Zeus. Huwag mong pababayaan si Tessa, ha? Biglang saad ni Rian bago nagmamadaling umalis na ikinaawang ng labi ni Tessa. Hindi niya alam kung paano pagkikisamahan si Zeus. Lalo na at nakakaramdam siya ng kirot dahil sa sinabi nito kanina. Kailangan ko nang umalis. Maiwan na muna kita. Nauutal na sabi ni Tessa bago akmang tatayo mula sa pagkakaupo nang marahang hawakan ni Zeus ang braso niya. Ang sabi ni Rian ay 3 hours ang vacant time nyo. Anong gagawin mo, Tessa? Tanong ni Zeus habang nakatingin sa kanya. Pero pilit niyang iniiwas ang tingin sa lalaki. May hindi pa kasi ako natapos na kailangan gawin. Tatapusin ko lang. Sagot na Tessa kahit na wala naman talaga siyang gagawin dahil maaga niyang tinatapos ang mga pinapagawa sa kanila. Hindi mo ba magagawa rito? Marahang tanong ni Zeus sa kanya na ikinailing niya. Hindi eh. Sige, aalis na ako. Nagmamadaling saad ni Tessa bago tinanggal ang pagkakahawak ni Zeus sa braso niya at kaagad na naglakad palayo sa lalaki. Sa kabilang banda, hinayaan na lamang ni Zeus si Tessa na umalis sa pag-aakalang gagawin nito ang sinasabi nitong kailangan nitong tapusin. Isa pa, nag-message rin sa kanya ang isa sa mga kaibigan. Niyayaya siyang lumabas at sulitin ang vacant time nila. Nandito na si Zeus! Anunsyo ng isa sa mga kaibigan niya nang makarating siya sa coffee shop na nasa loob lang din ng paaralan na pagmamay-ari ng ama niya. Hey, bro! Bati sa kanya ng iba niyang kaibigan na binati niya rin pabalik. Uy, magkwento ka naman sa amin tungkol doon kay Miss Tessa. Sad ng isa sa mga kaibigan niya na si Aaron na kaagad namang ginatungan at sinang-ayunan ng iba pa nilang mga kaibigan. Mga baliw! Kaibigan ko nga lang si Tessa. Muling depensa ni Zeus na ikinatawan ng mga kaibigan niya. Sus!
Si Sarah din noon ang sabi mo kaibigan mo lang. Pero ngayon ay ex mo na. Natatawang saad ng isang kaibigan na kinailing na lamang ni Zeus. Guys, iba naman si Tessa kay Sarah. Si Tessa, kaibigan ko lang. At hindi ko siya kailanman mamahalin ng higit pa sa pagmamahal ko kay Sarah. Okay? Pagpapaintindi ni Zeus sa mga kaibigan niya na tumangutango lang sa kanya. Pero nanatili pa rin ang nanunod yung mga tingin. Okay, sabi mo eh. Pagsuko ng isa sa mga kaibigan niya na ikinangiti naman ni Zeus. Pero mukhang matino at mabait si Tessa. Pahabol ng isa na muling ikinasimangot ni Zeus. I will never fall in love with Tessa. Okay? Muling sabi ni Zeus na kinangisi ng mga kaibigan. Okay, sabi mo eh. Basta kapag ikaw pinana ni Cupido Tudyo ng isang kaibigan niya bago muling nagtawanan na ikinailing niya bago nagsalita. Okay, ganito. Liligawan ko si Tessa. Dapat ay mahulog ang loob niya sa akin. Pero ang goal ay hindi ako mahulog sa kanya. Okay? Papatunayan ko sa inyo na hindi ako mahuhulog kay Tessa. Nakangising sabi ni Zeus na kinaawang ng labi ng mga kaibigan niya. Nawala na rin ang ngiti sa mga labi ng mga ito. Dude, hindi maganda yun. Sige na, naniniwala lang kaming hindi mo siya mamahalin. Wag mo lang paglaruan si Tessa. Seryosong sabi ni Aaron na sinang-ayunan ng iba pa nilang kaibigan. Pero matigas si Zeus. Gustong-gusto niyang patunayan sa mga kaibigan niya ang sarili. Kaya naman, hindi niya pinansin ang mga ito at nagpa siya pa rin ituloy ang plano niya. Mga pare, una na muna ako. Baka dumating ng prof namin. Maya-maya ay paalam ni Zeus sa mga kaibigan niya na muli pa siyang pinaalalahanan na huwag ituloy ang plano niya. Bagay na tinawanan lang niya bago siya tuluyang umalis. Samantala, si Tessa naman ay maagang nakauwi sa apartment na tinutuluyan niya dahil nalaman niya na wala na silang klase pang susunod pagkatapos ng vacant time nila. Pero hindi nagtagal si Tessa sa apartment dahil nagpasya siya na maagang pumasok sa pinapasukan niyang fast food chain. Tessa, aalis ka rin agad? Kakauwi mo lang Puna ng may-ari ng apartment na tinutuluyan niya. Opo, Aling Susan. Wala na po kasi kaming klase at bala ko po na maagang pumasok sa fast food chain na pinagtatrabahuan ko. Sayang naman po kasi ang kita. Aboy, napakasipag mo naman palang bata. Paniguradong proud na proud sa'yo ang mga magulang mo. Salamat po. Sa halip ay sabi na lamang ni Tessa bago nagpaalam sa may-ari ng apartment upang pumasok na siya sa trabaho. Nang makapasok na sa trabaho si Tessa ay kaagad niyang sinimulan ang mga dapat niyang gawin hanggang sa sumapit ang oras na kinailangan niya ng umuwi upang makapagpahinga kinabukasan. Nang pumasok si Tessa sa paaralan ay nagtaka siya nang makitang nakatayo si Zeus sa harap ng building nila na tila ba may hinihintay. Hindi na sana papansinin pa ni Tessa ang binata dahil magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga sinabi nito sa mga kaibigan nito. Tessa! Rinig ni Tessa na tawag ni Zeus sa pangalan niya nang lagpasan niya ito. Bakit? Takang tanong niya habang hindi makatingin ng diretso sa binata. Iniiwasan mo ba ako, Tessa? May pagtatampo sa tinig na tanong ng binata na kinakunot ng noo ni Tessa. Oo, totoong nais niyang iwasan ang binata dahil alam niya sa kanyang sarili na gusto niya na ito pero hindi niya kahit kailan aaminin yun sa binata. Ayaw niyang malaman ito ang nararamdaman niya para dito. Hindi, Zeus. Nagmamadali lang talaga ako. Bakit? May kailangan ka ba? Ibibigay ko lang sana to. Sagot ni Zeus bago may inabot sa kanyang isang pirasong rosas na may kasamang tsokolate. Takang tinignan ni Tessa ang inabot ni Zeus bago muling nagtanong sa binata. Ano to, Zeus? Bakit binibigyan mo ako ng mga to? Flowers and chocolates for the most beautiful woman here in our campus.
Nakangiting sagot ni Zeus habang nakatingin kay Tessa na ikinapula ng mukha ng dalaga. Salamat, nambola ka pa. Pasasalamat ni Tessa pero tinawanan lamang ito ni Zeus bago muling sinabi kay Tessa na siya ang pinakamagandang babae sa mga mata ni Zeus. Pulang-pula na ang mukha ni Tessa at hindi na niya napigilan pa ang sarili na mapangiti habang nakatingin sa bulaklak at tsokolate na galing kay Zeus. Muling nagpasalamat si Tessa sa lalaki bago aalis na sana upang pumunta na sa klase niya. Nang magpresenta si Zeus na ihatid siya. Hindi na nakatanggi pa si Tessa sa lalaki, lalo na nang si Zeus na mismo ang kumuha ng bag ni Tessa upang buhatin ito. Ang akala ng dalaga ay iyon lang ang araw na gagawin yun ni Zeus. Pero yun lang pala ang simula dahil sa sumunod na mga araw ay tila naging hobby na ng lalaki na bigyan siya ng chocolate at bulaklak na siyang naging dahilan upang mas lalong mahulog ang loob niya sa lalaki. Hanggang sa sumapit ang isang araw at nagpa siya siyang aminin ang nararamdaman niya sa lalaki. Zeus, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Tessa habang kumakain sila isang araw. Tungkol saan? Nakangiting sagot ni Zeus na kinabundong hininga ni Tessa. Zeus, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Bakit parang kinakabahan ka? Mahal kita, Zeus. Napapikit ang mga matang lakas loob na sabi ni Tessa na kinatahimik ng binata. Nanatiling mariin na nakapikit sa Tessa pero napilitan siyang magmulat ng mga mata nang lumipas na ang halos 1 minuto pero natahimik pa rin ang lalaki. Joke lang, wala yon. Natatawang saad ni Tessa na pinapagtakpan ang kahihiyan at sakit na nararamdaman dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Mahal din kita, Tessa. Biglang saad ni Zeus na kinatahimik naman ng dalaga bago dahan-dahang napatingin sa kaharap. Zeus, usal ni Tessa sa pangalan ng binata na seryoso at malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Mahal kita, Tessa. Seryosong saad muli ni Zeus na kinaluha ni Tessa. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa sinabi ng dalaga. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto ay nakabawi siya bago nakangiting nakipagtitigan sa lalaki na napangiti na lamang din. So, pareho pala nating mahal ang isa't isa. Nakangiting sambit ni Zeus na ikinangiti lalo ni Tessa. Noong araw na iyon ay napag-usapan din nila ng mas maigi ang nararamdaman nila. At sa araw din na iyon ay binigyan nila ng pagkakataon ang mga sarili nila na pagbigyan ang kanilang pag-iibigan. Naging opisyal silang magkasintahan. Sa lumipas na ilang linggo, matapos nilang maging magkasintahan, ay naging maayos ang kanilang relasyon. Ramdam na ramdam ni Tessa ang pagmamahal sa kanya ng kanyang nobyo na naging dahilan upang mas lalo niya pa itong mahalin. Zeus, tama na! Nakikiliti ako! Tumatawang sigaw ni Tessa habang patuloy sa paghampas at pagpigla sa nobyo na walang tigil sa pagtawa habang kinikiliti siya. What? Ano yun? Wala akong naririnig. Tumatawang pangaasar ni Zeus bago siya muling kiniliti na muli niyang ikinatawa. Zeus, gaganti ako! Tumatawang banta ni Tessa bago pinilit na tuluyang kumawala sa pangingiliti ng nobyo na hinihingala na paupo na lamang sa picnic set na ginawa nila. Hindi ka nakinig sa akin, Zeus. Saad ni Tessa bago binigyan ng masamang tingin ang kasintahan na tinawanan lamang siya bago pumitas ng ubas na kasama sa mga pagkaing hinanda nila at saka ito isinubo sa kanya. Sorry no, baby. Ang sarap mo kasing asarin. Nakangiting saad ni Zeus na kinairap na lamang ni Tessa bago tumingala upang tignan ang langit na kasalukuyang napupuno na ng mga bituin. Ang ganda no? Wala sa sariling tanong ni Tessa kay Zeus habang nakatingin sa langit. Oh, maganda nga. Sobrang ganda.
Rinig ni Tessa na sagot ni Zeus na ikinangiti niya. Nilingon ni Tessa ang kasintahan at nakita niya na seryoso itong nakatingin sa kanya. Yung langit, ang sabi ko maganda. Oo nga, maganda yung langit. Pero mas maganda ka. Banat ni Zeus na ikinailing ni Tessa bago pa birong kinurot ang pisngi ng nobyo. Ang kulit mo, Zeus. Tumatawang saad ni Tessa habang kurot-kurot ang pisngi ni Zeus na kaagad hinawakan ang mga kamay niya nga nasa pisngi nito. Basta ikaw ang kasama ko, lumalabas talaga ang pagiging makulit ko. Nakangising saad ni Zeus na pabirong ikinairap ni Tessa. Inalis ng dalaga ang pagkakakurot sa pisngi ng kasintahan pero nanatili pa rin ang mga kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Mahal na mahal kita, Zeus. Seryosong sambit ni Tessa na kinangiti ng binata bago seryosong nagsalita. Mahal na mahal kita, Tessa. Seryosong sambit ni Zeus bago hinawakan rin ang pisngi ni Tessa sa kahinalikan ang dalaga. Halik na sa unang dampi lamang, ngunit nang tumagal ay naging marubdob hanggang sa unti-unting nalunod si Tessa at Zeus sa masusuyong halik nila sa isa't isa. At tuluyan nilang pinagsaluhan ang init at tamis ng pagmamahal. Sa madaling salita, may nangyari sa kanilang dalawa. Ikaw lang ang una at huling lalaking mamahalin ko. Zeus, mahal na mahal kita. Nakangiti, ngunit seryosong sabi ni Tessa habang nakatingin kay Zeus na nakatingin din sa kanya. Nakadamit na sila at laking pasasalamat nga ni Tessa na walang ibang tao sa lugar kung saan nila nagawa ang bagay na yon dahil pinahanda talaga ito ni Zeus na para sa kanilang dalawa lamang. Tessa, paano kung malaman mo na niloloko kita? Mamahalin mo pa ba ako? Kagaya ng pagmamahal mo sa akin ngayon. Ha? Bakit mo naman natanong yan? May balak ka bang lokohin ako? Kunwari ay natatawang tanong ni Tessa pero hindi nagsalita si Zeus at iniwas lang ang paningin sa kanya. Napabuntong hininga si Tessa dahil sa nakita niyang pag-iwas ni Zeus bago muling nagsalita. Zeus, mahal kita at sinabi mo na mahal mo rin ako. Naniniwala ako na hindi mo sisirain ang pangakong binigay ko sa'yo. Nagtitiwala ako sa'yo, Zeus. Seryosong saad ni Tessa sa kasintahan na muling seryosong tumingin sa kanya bago siya niyakap at pinaulanan ng halik sa noo. Hindi alam ni Tessa pero tila ba may nakita siyang guilt at kalungkutan sa mga mata ni Zeus nang tignan siya nito. Pero sa huli ay ipinagsawalang bahala niya na lamang iyon. Lumipas pa ang ilang linggo at mas lalo pang tumatag ang relasyon nila hanggang sa isang araw ay nagising na lamang si Tessa na parabang hinahalukay ang tiyan niya. Kaya naman kaagad siyang nagpunta sa banyo na nasa loob ng apartment niya upang doon sumuka ng sumuka. Ano bang nangyayari sa akin? Nangihinang tanong ni Tessa sa kanyang sarili habang nakaupo sa loob ng banyo. Bakit palagi na lang akong nahihilo at nagsusuka? Muling nangihinang tanong niya sa kanyang sarili bago inilibot ang paningin sa loob ng banyo hanggang sa tumama ang paningin niya sa mga sanitary napkins na binili niya higit 1 buwan na ang nakakaraan. Delayed ako. Naiiyak na bulong niya nang mapagtanto na ilang linggo na siyang hindi dinadatnana at pruweba na rito ang ilang balot ng sanitary pads na wala pang bawas kahit isa man lang. Buntis ba ako? Tanong ni Tessa sa kanyang sarili bago nagpa siyang mag-ayos upang magpa-check up sa doktora. Nang matapos makapag-ayos ay kagad na pumunta si Tessa sa ospital upang magpatingin at doon nga niya nakumpirma na buntis siya sa anak nila ni Zeus. Congratulations, Mrs. You are 3 weeks pregnant. Masayang anunsyo ng doktora na kinaluhan ni Tessa dahil sa magkahalong gulat, saya at kaba. Kaba dahil hindi niya alam kung matatanggap ba ni Zeus ang ibabalita niya.
Pero sa likod ng kabang nararamdaman niya ay nagpasya pa rin siyang puntahan sa eskwelahan si Zeus upang sorpresahin ito sa balita niya. Nang makarating sa paaralan ay kaagad na tinungo ni Tessa sa building nila si Zeus at hindi rin naman siya nagtagal sa paghahanap sa nobyo dahil kaagad niya itong nakita, kausap ang mga kaibigan. Hindi pa siya nakikita ng mga kaibigan, kaya naman nagpa siyang magpunta sa likod ng mga pader upang gulatin sana ang nobyo. Ngunit para siya pa ang nagulat nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Sabi ko sa'yo, Zeus, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Pinagbuka mong tanga yung tao. Sinabi mo na mahal mo siya. Kahit lang totoo, ay mahal mo pa rin si Sarah. Paano mo ipapaliwanag ngayon kay Tessa na hindi mo naman talaga siya mahal? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na pinaglaruan mo lang siya? Rinig ni Tessa na tanong ng isa sa mga kaibigan ni Zeus na siyang ikinabigla at ikinaluha niya. Zeus? Bulong na Tessa na siya lang ang nakakarinig habang lihim na umiiyak. Hindi na niya kaya pang pakinggan ang naririnig niya at sobrang sakit ng nararamdaman niya. Kaya naman, dali-dali siyang tumakbo palayo sa kinroroonan ni Zeus kasama ang mga kaibigan nito at kaagad na umuwi sa apartment niya upang mag-impake. Ayoko na rito. Umiiyak na sambit niya habang nag-iimpake bago niya dahan-dahang sinapo ang kanyang sinapupunan na laman ang anak nila ng lalaking nanloko sa kanya. Anak, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi ako papayag na makita at maloko ka rin ng magaling mong ama. Galit na sambit ni Tessa bago mabilis na ipinagpatuloy ang pag-iimpake at nang matapos ay kaagad na bumiyahe pa uwi sa probinsyang kinalakihan niya. Sa kabilang banda, sa araw na iyon ay napagtanto ni Zeus na mahal na niya si Tessa. Balak niyang aminin ang lahat sa kasintahan pero nagpasya siyang kausapin muna ang mga kaibigan niya upang humingi ng payo. What's up, bro? Bakit naman bigla kong nag-message sa group chat na kailangan mo kami? Tanong ni Aaron sa kanya nang magkita-kita na sila. Tinuloy ko yung plano. Panimula ni Zeus na kinatakan ng mga kaibigan niya. Ho? Anong plano? May plano ba tayo? Takang tanong ng isa sa mga kaibigan niya na ikinailing nito. Ako lang. Tinuloy ko yung pinlano ko. Tinuloy ko yung sinabi kong paiibigin ko si Tessa. Si Rocco, Zeus, hindi mo dapat ginawa yun. Sabi ko sa'yo, Zeus, huwag mo lang ituloy ang binabalak mo. Pinagmukha mo lang talagang tanga yung tao. Sinabi mo na mahal mo siya, kahit na ang mahal mo ay si Sarah pa rin. Paano mo ipapaliwanag ngayon kay Tessa na hindi mo naman talaga siya mahal? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na pinaglaruan mo lang siya? Tanong na Aaron na ikinayuko ni Zeus. Hindi ko alam. Pero, isa lang ang sigurado ko. Noong mga panahon kasama ko si Tessa, totoo lahat ng nararamdaman ko. At ni minsan, hindi sumagi sa isipan ko si Sarah. Noong mga panahon na yon, ay totoong mahal ko si Tessa. Mahal ko si Tessa. At ngayon, balak kong sabihin sa kanya ang lahat. At hindi ko na alam kung saan ako mag-uumpisa. Natatakot ako. Nakayuko at problemadong saad ni Zeus na ikinailing ng mga kaibigan niya. Halos isang oras na rin na nag-uusap si Zeus at ang mga kaibigan niya. Pinayuhan siya ng mga ito na tiyak ay susundin niya. Ngunit natigil ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot si Rian na umiiyak sa harapan nila bago binigyan ng isang malakas na sampal si Zeus. What the? Inis at gulat na sambit ni Zeus dahil sa ginawa ng pinsan niya. Narinig niya rin ang pagsinghap ng mga kaibigan niya dahil sa ginawa nito. Ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ang pinsan na umiiyak at galit ang mga matang nakatingin sa kanya. Anong problema, Rian? May nahong tanong ni Zeus sa pinsan na kahit lagi niyang kaaway ay siya rin naman ang pinaka-close niya. I hate you, Zeus! Umiiyak na saad ni Rian na kinataka niya. Bakit?
Anong ginawa ko sa'yo? Sa akin, wala. Sa kaibigan ko, meron. Wala na siya. Wala na si Tessa. Umalis na si Tessa. Umalis na siya. Anong ginawa mo, Zeus? Sigurado akong may kinalaman ka kung bakit umalis si Tessa. Dahil nakita ko siyang nanggaling dito kanina. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Umiiyak na tanong ni Rian na kinatulala ni Zeus. Tessa, Usal niya bago marahang ipinilin ang pinsan sa mga kaibigan nito at saka nagmamadaling umalis upang hanapin si Tessa sa building ng mga ito. Tessa! Tawag niya sa pangalan ng dalaga at nagtanong-tanong din siya, ngunit wala sa mga estudyanteng napagtanungan niya ang nakakita kay Tessa. Hanggang sa nagpasya siyang puntahan ito sa apartment na tinutuluyan nito. Pero isang balita ang sumalubong sa kanya. Ay, iho. Kanina pa nakaalis si Tessa. Nagulat nga ako dahil biglaan ang pag-alis niya at umiiyak pa. Samantalang kaninang umaga ay masaya pang umalis yun. Tessa, I'm sorry. Patawarin mo ako. Tanging nasabi ni Zeus nang matapos marinig ang sinabi ng nakausap niya. Mahal na mahal kita, Tessa. Bulong ni Zeus bago kinuha ang wallet niya kung saan nakaipit ang litrato nila na si Tessa mismo ang kumuha. Patawarin mo ako. Muling bulong niya habang nakaukit sa isipan ang realisasyon na mahal niya na si Tessa. At siguradong narinig nito ang naging usapan nilang magkakaibigan kanina na naging dahilan upang umalis ito. Pero sa kabila nun ay pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang muling makita si Tessa. Gagawin niya ang lahat para muling mahalin siya nito. Sa kabilang banda, ligtas namang nakauwi si Tessa sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang tiyahin na nagulat sa kanyang ibinalita. Ngunit kalaunan ay natanggap din naman ang ipinagbubuntis niya. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin, Tiyang. Pasasalamat ni Tessa sa kanyang isipan ilang buwan makalipas nang makauwi siya. Walang araw na lumipas na hindi siya inaalagaan ng kanyang tiyahin at lubos niya iyong ipinagpapasalamat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Tessa. Mahal ko kayo ng mga apo ko. Kaya naman, siguraduhin mong magsabi ka kapag may kailangan ka. At ang mga anak mo, naiintindihan mo ba? Saad ng tiyahin niya na ikinangiti niya bago siya tumango. Oo, mga apo. Mga apo ang sinabi ng kanyang tiya dahil hindi lang isa ang nasa sinapupunan ni Tessa. Kung hindi ay dalawa. Kambal ang ipinagbubuntis niya. Kaya naman, todo-todo kung alagaan siya ng kanyang tiya, lalo na noong manganak siya. Aboy, napakagagandang bata. Anong pangalan nila, Tessa? Sabik na tanong ng kanyang tiya na ikinangiti niya. Therese at Zarina po, tiya. Therese at Zarina Santillan. Yan ang mga pangalan nila. Nakangiting sagot ni Tessa habang puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanyang mga supling. Napakagandang mga pangalan. Para sa napakagandang mga bata. Paniguradong mababait din sila kagaya ng kanilang ina. Nakangiting sambit ng kanyang tiya na ikinatawa niya. Sana nga po, tiya. Ikinatawa na lamang din ng kanyang tiyahin ang sinabi niya. Lumipas ang ilang linggo at hindi naging madali para kay Tessa ang mag-alaga ng kambal na anak, lalo na kung magkasabay na iiyak ang mga ito. Hindi niya malaman at natataranta siya sa kung sino ang dapat unahin. Ngunit laking pasasalamat niya dahil hindi siya iniwan ng kanyang tiyahin. Dahil ito ang laging tumutulong sa kanya na nagiging dahilan upang di minsan ay hindi niya maisip na sumuko hanggang sa tuluyang tumuntong ng 3 taon ang mga anak niya. Mahal na mahal kayo ni Nanay. Lambing ni Tessa sa kanyang mga anak na humahagik-gik lamang sa sinabi niya bago muling nagpatuloy sa paglalaro na ikinatawa ni Tessa. Papasok na si Nanay. Anong gusto niyo? Masiglang tanong ni Tessa sa mga anak at kaagad na tumigil sa paglalaro upang sagutin ang tanong niya.
Pasalubong po, nanay. Love you! Bibong saad ng mga anak niya na kinatawa niya. Okay, dadalhan ko kayo ng pasalubong. Love you, nanay! Saad ng kambal niya na kinataba ng puso niya. O sige na. Aalis na si nanay. Magpasaway ha kay Lola. Tumango naman agad ang kambal. Opo! Sabi ng mga ito na muli niyang ikinangiti bago tuluyang umalis upang pumasok sa paaralan. Muling bumalik si Tessa sa pag-aaral at nanatiling education ang kursong pinili niyang kuhanin. Malapit talaga ang loob niya sa mga bata at bata pa lamang siya ay gustong-gusto niya na talagang maging isang guro. Kaya naman nagsisikap siyang makamit ang pangarap niya para rin sa mga anak niya. Sa kabilang banda, halos 4 na taon na ang lumipas, simula nang umalis si Tessa, ay kapansin-pansin ang pagbabago kay Zeus. Mas lalo kasi itong naging seryoso at focus sa lahat ng ginagawa nito. At marami na ang nakapagsasabi na istrikto si Zeus pagdating sa trabaho at ayaw na ayaw nito sa mga manloloko. Pare, wala ka bang balak magbakasyon? Tanong kay Zeus ng kaibigan niyang si Aaron. Isang araw na magkaroon sila ng business meeting para sa isang paaralan na balak itayo ni Zeus sa probinsya. Bakasyon? Para saan? Ayoko magpahinga dahil palagi lang bumabalik sa isip ko ang kawalang hiyaan ko. Kung hindi ka pa naman sira, di sana may mga anak na kayo ni Tessa ngayon. Nakangising pangaasar sa kanya ng kaibigan niya na ikinasama ng tingin niya rito. Oh, chill! Natatawang saad ng kaibigan niya nang makitang masama na ang tingin nito. Miss na miss ko na si Tessa. Maya-maya ay sabi ni Zeus na kinaseryoso ng kanyang kaibigan. Pre, bakit hindi mo siya ipahanap? Galit sa akin si Tessa. Sa tingin mo, kapag pinahanap ko siya, magugustuhan niya ba yun? Kaya umalis si Tessa ay dahil gusto niyang makalayo sa akin. Bakit hindi ko re-respetuhin ang desisyon niya? Pero sa oras na magkita kayo at wala pa siyang asawa, siguraduhin mong magpapakatino ka na, Zeus. Mabait at matino si Tessa. Oo, isiguraduhin ko na hindi na ulit siya masasaktan sa oras na muli kami magkita. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya akong muli. Seryoso at may determinasyong saad ni Zeus. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nakapagtapos si Tessa sa koleyo at gumraduate siya bilang summa cum laude. Labis at walang pagsidlan ang kanyang saya noong panahon na yon, lalo na nang makita niya na proud din sa kanya ang mga anak niya. Pumasa rin siya sa board exam at naging isang ganap na teacher na siyang lalo niyang ikinatuwa at ipinagpasalamat sa may likha. Congratulations, anak! Proud na proud kami sa'yo! Masayang sabi ng kanyang tiyahin sa kanya na siyang ikinangiti niya. Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo, tiya. Para din po sa inyong lahat ng to. Nakangiting pasasalamat ni Tessa bago niyakap ang kanyang tiya at mga anak. Matapos ang araw ng seremonya ng pagtatapos ay kaagad na inasikaso ni Tessa ang mga papel na kakailanganin niya upang tuluyang makapagturo at laking pasasalamat niya nang kaagad siyang matanggap sa bagong tayong paaralan sa kanilang probinsya, ang ZDM University. Tunog private pero public university ito na libreng makapag-aral ang mga estudyanteng walang sapat na pera upang maipangbayad ng tuition para sa mga pribadong paaralan. Napakaganda naman pala ng patakaran ng eskwelahan na yan, anak. Puna ng kanyang tiya nang maikwento niya ang tungkol sa ZDM University. Tama po kayo, tiya. Sa totoo lang, gusto ko nang makilala ang may-ari ng paaralang iyon. Tama po kayo, tiya. Sa totoo lang po ay, gusto ko na nga makita ang may-ari ng eskwelahang iyon. Nang sa ganun, makapagpasalamat po ako dahil nalaman ko na siya pala mismo ang tumanggap sa akin. Nako, talagang magpapasalamat ka. Napakalaking tulong ng pagtanggap niya sa'yo para sa kinabukasan ng mga anak mo. Siya nga pala tungkol sa mga anak mo, Tessa.
Maya-maya ay seryosong sabi ng kanyang tiya na ikinabahala niya. Bakit po, tiya? Ano ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tessa. Seryosong tinignan si Tessa ng kaniyang tiyahin bago nagsalita na ikinatahimik niya. Kailan mo sila ipapakilala kay Zeus? Tessa, lumalaki na ang mga anak mo. Kanina lang ay nagtanong sa akin si Zarina tungkol sa ama niya, habang nung isang araw naman ay si Tiris naman ang nangungulit na tawagan ko raw ang tatay nila. Hindi alam ni Tessa ang sasabihin dahil maging siya ay hindi sigurado kung may tatay pa ngang tatanggap sa mga anak niya. Hindi ko po alam, tiya. Wala na po akong koneksyon kay Zeus. Dahilan ni Tessa na kinabuntong hininga ng kausap niya. Ganoon na lamang ba yun, iha? Hindi naman sa nanghihimasok ako. Pero, anak, hindi alam ng tatay ng mga anak mo na may anak kayo. Hanggang kailan mo balak itago sa kanila ang katotohanan? Susubukan ko pong gumawa ng paraan, tiya. At sa oras na makahanap po ako ng impormasyon tungkol kay Zeus, ay wala akong sasayangin na panahon at pagkakataon. Saad ni Tessa, nabuo na ang loob na sabihin ang katotohanan kay Zeus. Ilang minuto pang nakipag-usap si Tessa sa kanyang tiya bago siya nagpasya na magpahinga dahil nalaman niya na bukas darating ang may-ari ng ZDM University at kinakailangan naroon siya dahil isa siya sa mga natanggap na guro sa nasabing paaralan. Kinabukasan, maagang nagising si Tessa upang mag-ayos at maghanda para sa mangyayari mamaya sa ZDM University. Kinakabahan siya dahil ito ang unang araw niya sa trabaho at ito rin ang araw na makikita at malalaman niya kung sino ang may-ari ng paaralang pagtatrabahuan niya. Tiya, kayo na po ang bahala sa kanila mamaya. Bili ni Tessa sa kanyang tiyahin na tumango bago nagsalita. Oo naman, Tessa. Ikaw naman ay mag-iingat. Balitaan mo ko sa mangyayari. Bilin ng tiyahin niya sa kanya na ikinangiti niya bago nagpasalamat at tuluyang umalis. Habang nasa biyahe sa Tessa ay hindi mawala-wala ang kabang nararamdaman niya. Para bang may ibang bagay pa na nakapagpapakaba sa kanya bukod sa ngayong araw na malalaman kung sino ang may-ari ng ZDM University. Manong, sa tabi na lang po. Pagpara ni Tessa sa sinasakyang jeep na kaagad namang huminto. Salamat po. Pahabol na sabi ni Tessa nang tuluyang makababa. Nang tuluyang makababa si Tessa sa jeep ay sandali muna siyang napatitig sa eskwelahan na nasa harap niya bago siya nakangiting pumasok. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming paanyaya. Ngayon upang formal na magpasalamat, narito ngayon ang may-ari ng ating mahal na paaralan. Walang iba kung hindi si Mr. Zeus de la Merced. Masayang saad ng MC na siyang ikinabato ni Tessa bago siya dahan-dahang tumingin sa stage kung saan nakita niya ang pares ng mga matang nakatingin din sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong magpasalamat sa pagdalo nyo ngayon. Hangad ko po ang magandang karanasan nyo sa loob ng ating paaralan. Maraming salamat po. Maikling pagsasalita ni Zeus habang nananatili pa rin nakatitig sa kanya. Zeus, ikaw ang may-ari ng ZDM University? Wala sa sariling bulong ni Tessa bago pa simpleng sumingkit sa kumpulan ng tao upang umalis na dahil nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo dahil sa init ng panahon. Ngunit nang mapadpad siya sa field kung saan walang tao ay laking gulat niya nang may bigla na lamang humawak sa braso niya na nakapagpasinghap sa kanya. Zeus! Utal na sambit ni Tessa sa pangalan ng lalaki nang makita niya na ito ang humawak sa braso niya. Tessa, can we talk? May pagsusumamo sa boses na tanong ni Zeus. Zeus, sa tingin ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Saad ni Tessa bago pilit na inalis ang pagkakahawak ni Zeus sa braso niya dahil tumitindi na ang hilong nararamdaman niya. Tessa, please, may kailangan akong ipaliwanag sa'yo.
pagsusumamo ni Zeus, pero talagang matindi na ang hilo ng babae para makipagtalo sa kanya, kaya naman nagpaubaya na lamang siya. Zeus, sandali lang. Masakit ang ulo ko. Nangihinang saad ni Tessa bago tuluyang mawalan ng malay na ikinagulat naman ni Zeus. Tessa! Gulat na sambit ni Zeus bago maingat na binuhat ang babae at kaagad na dinala sa klinik ng eskwelahan na pagmamay-ari niya. Kumusta siya? Nag-aalalang tanong ni Zeus sa nurse na umasikaso kay Tessa. Sir, maayos naman po ang lagay ni ma'am. Dala lamang po ng init kaya nahimatay po siya. Magalang na sagot ng nurse na ipinagpasalamat niya. You're welcome po, sir. Saad ng nurse matapos nang makapagpasalamat at sa katuluyan nang lumabas. Nang makalabas ang nurse ay mas nagkaroon ng pagkakataon si Zeus na matitigan ang magandang mukha ni Tessa. Mahal kita, Tessa. Mahal na mahal pa rin kita. Bulong ni Zeus bago binigyan ng halik sa noo ang babae. Nasa ganong posisyon si Zeus nang bigla na lamang tumunog ang cellphone ng dalaga. Senyales na may tumatawag dito. Tinignan ni Zeus ang dalaga at nakita niya na mahimbing pa rin ang tulog nito, kaya naman nagpa siya siyang sagutin na ang tawag dahil baka emergency ito. Hello? Pagsagot ni Zeus sa tawag. Hello, Tessa! Ang mga anak mo talaga! Nako, abay hindi sinasabi sa akin kung saan mo itinago ang mga vitamins nila. Natatawang sabi ng nasa kabilang linya na kinagulat ni Zeus. Hindi po to si Tessa. Sino to kung ganon? Nasaan si Tessa? Ano nangyari sa kanya? Ako po si Zeus de la Merced. Narito po sa klinik si Tessa. Hinimatay po kasi siya. Magalang na sagot ni Zeus. Zeus? Gulat na tanong ng nasa kabilang linya na kinataka niya bago siya sumagot. Opo, ako po si Zeus. Bakit po? Takang tanong niya sa kabilang linya na mukhang magsasalita na sana pero biglang naputol ang tawag. Ilang minuto matapos ang pagkaputol ng tawag ay siya namang paggising ni Tessa na kaagad inasikaso ni Zeus. Gumusta ng pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Zeus sa babae. Ayos na. Salamat pala sa pagdala sa akin dito sa klinik. Ayos lang naman yun, Tessa. Hindi mo kailangan magpasalamat. Nakangiti ngunit seryosong saad ni Zeus na lihim ding ikinangiti ni Tessa bago magsasalita na sana nang bigla na lamang may nagsalita na ikinagulat niya. Nanay! Sigaw ng dalawang anak ni Tessa bago tumatakbong pumasok sa loob ng klinik upang puntahan siya. Nanlalamig ang mga kamay ni Tessa at hindi magawang tumingin kay Zeus na alam niyang gulat na nakatingin sa kanya at sa mga anak niya. Nanay, sick ka po daw? Cute pero bakas na boses ang pag-alala sa tanong ng anak niyang si Therese. Ayos lang po si nanay, mga anak. Nakangiting sagot ni Tessa bago binigyan ng makahulugang tingin ang tiyahin niyang seryoso ring nakatingin sa kanya. Apo, halina muna kayo. Bilihan natin ang makakain ng nanay. Pag-agaw ng tiyahin ni Tessa sa atensyon ng mga anak na agad din namang sumunod na ipinagpasalamat niya. Bye, nanay! Sigaw pa ng mga anak niya bago tuluyang makalabas sa klinik kasama ang tiyahin na binigyan pa siya ng makahulugang tingin. Ilang taon na sila? Kaagad namang tanong ni Zeus nang tuluyang makalabas ang mga bata. Zeus, huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila sa'yo. Seryosong saad ni Tessa na kinangisi ni Zeus. Ilang taon na sila? Malamig ang boses na muling tanong ni Zeus. 3 years old. Sagot ni Tessa na kinamura naman ni Zeus bago marahas na tumalikod sa kanya. Zeus. Pagtawag ni Tessa sa lalaki na kaagad humarap sa kanya na may naluluhang mga mata. Tessa, hindi ako tanga. Yung mga bata, kamukhang kamukha ko sila. Tessa, kamukhang kamukha ko sila. Tapos 3 taong gulang na sila. Tessa, 3 taong gulang. Tapos sasabihin mo sa akin
na hindi ko sila anak. Bakit ka nagagalit? Bakit ikaw pa ang galit, Zeus? Balik na tanong ni Tessa na tila lalong ikinagalit ni Zeus. Dahil itinago mo sila sa akin. Mga anak ko yun, Tessa. Mga anak ko sila. Galit man ay mayroong pagmamakaawa at tinanakit sa boses na sabi ni Zeus. Oo, anak mo sila. Anak mo lang sila, Zeus. Pero kaya ko silang buhayin. Gaya ng sinabi ko, huwag kang maglala dahil hindi ka namin guguluhin. Malamig ang boses na sabi ni Tessa at aalis na sana nang bigla na lamang pigilan ni Zeus ang braso niya at saka siniil ng halik ang babae. Walang aalis, Tessa. Hinihingal na sabi ni Zeus matapos ang pagsasalo nila ng isang halik. Zeus, hindi ka namin guguluhin. Mahinang sabi ni Tessa kaya muli siyang siniil ng halik ni Zeus. Halik na tila nagpaparusa. Walang aalis, Tessa. Mga anak ko sila at gagawin ko ang lahat para mahalin mo akong muli. Seryosong saad ni Zeus habang seryosong nakatingin kay Tessa na naluluha namang nakatingin sa kanya. Zeus, Tessa, patawarin mo ako sa lahat. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Sa maniwala ka o hindi, mahal kita. Mahal na mahal kita, Tessa. At gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Seryosong saad ni Zeus na kinangiti ni Tessa. Makalipas ang ilang araw, hindi nabigo si Tessa dahil tinupad lahat ni Zeus ang sinabi nito. Ginagawa nito ang lahat upang mapalapit sa kanilang mga anak at maging sa kanya na talagang ikinalalambot ng puso niya. Tatay at nanay, Tiris and Zarina, love you po. Nakangiting saad ng kambal nila na kinangiti na ni Tessa at Zeus. We love you too, kids. Nakangiting saad naman ni Zeus na lalong ikinangiti ng kambal nila. Hindi maiwasan ni Tessa ang maging emosyonal habang pinagmamasdan ang mag-aama niya. Hindi niya inakala na darating ang araw na makukumpleto sila. At lalong hindi niya inaasahan na darating ang araw na muli niyang bibigyan ng tsansa si Zeus at magiging kabiyak niya pa ito. Tessa, mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Ipinapangako ko sa'yo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hinding-hindi na kita sasaktan, Tessa. Gagawin ko ang lahat at itatayo ako ang buhay ko. Maprotektahan ka lang at maging ang mga anak natin. Kayo ang buhay ko, Tessa. Mahal na mahal ko kayo. Lumuluhang saad ni Zeus bago isinuot kay Tessa ang singsing. Zeus, napakarami mang pagsubok na dumating sa atin. Aaminin ko na nagtanim ako ng galit sa'yo. Pero ni minsan, hindi ako nagsising nakilala at minahal kita, Zeus. Ngayong araw, sa harap ng mga taong minamahal natin at sa harap ng Panginoon, ipinapangako ko sa'yo na ikaw lamang ang lalaking mamahalin ko hanggat nabubuhay ako. Mahal na mahal kita, Zeus, at gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal kita. Lumuluha ring saad ni Tessa bago tuluyang isinuot kay Zeus ang singsing. Matapos maisuot ang singsing ay nakangiting nagkatinginan si Zeus at Tessa hanggang sa tuluyan nilang marinig ang anunsyo ng pari. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari na agad ginawa ni Zeus na siyang ikinahiyaw at ikinapalakpak ng mga bisita nila. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon, ang kanilang pag-iisang dibdib ay nagpapasalamat si Tessa at Zeus dahil kahit na hindi perpekto ang kanilang naging pagsasama, ay nanatiling matatag ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Marami mang problema at pagsubok na dumating at darating pa lang sa buhay nila, naniniwala sila na makakaya nilang lagpasan ang mga ito. Basta't sila ay magkasamang lumalaban kasama ang kanilang mga mahal na anak.